Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ngayong June 25, Good morning. 2024. Mali pala ako. Hindi pala birthday ni Tito George kahapon. Feb 24 pala siya. Patay. Kaya naisip ko kasi, takaw na takaw ako sa pansit eh. Oo nga eh. Kaya nag-isip na lang ako sino bang may birthday. Naalala ko George. 24. Tito Hindi George. pala si Tito George. Feb 24. Hindi, kayang-kaya naman ni kapatid na magpadala. Ang June 24 pala, kamatayan ni Pinoy. Oo. June 24, kamatayan. Nakikiramay ulit kami sa ating death anniversary. Oh, third death Death anniversary. anniversary ni dating ni Pangulong Benigno. At Simeon Si Aquino. BS. Benigno Simeon. Cojuangco Aquino. The third. The third. Kahapon pala yung Kahapon. kanyang kamatayan. Pero alam mo yung napaka-sad naman ang pagpanaw ni dating Presidente Pinoy. Di ba he was alone or something sa bahay? Ang kanyang naging renal failure, ibig sabihin yung kidney, Kidney. Oh. as a complication of diabetes. Yes. Okay, yun yung kanya. Kaya nagdadialysis siya. He was alone. Dahil pandemic noon eh. Oo, pandemic pa naman. Oo. At ang kasama niya lang ata, yung tagamaneho niya. Tsaka isang katulong. Nakakalungkot talaga yung ganun. Former president, etc. and everything. Eh, yung mga nakinabang sa kanya, nasaan? Well, Mamaya, nandun sila sa Burol. Sa Puntod. Mamaya, kahapon. Kahapon. Kahapon nagpunta na. Sabi po ng pinakamamahal ni paring Joel na economic planning secretary, Sana, pare. Arsenio Balisacan. Kasama ng favorite columnist ko rin yan. one of a kind. Willing daw siya na tignan kung pwedeng i-adjust ang taripa ng bigas. Ngayon ka pa magsasabi ng ganyan, hindi ka nag-consultation. Tapos. Hindi, willing naman siya eh. Willing daw siya to adjust rice tariffs kung may kondisyones. Kung tama ang sitwasyon, global and domestic. Ano pa? Yung kondisyon na yun, kung tama ang situation, global at Will domestic, never that will never happen. So, That will never happen. kalokohan itong sinasabi nitong si Secretary Balisacan na i-adjust nila yung tariff. Napaka all-powerful niya. Siya nasusunod pala sa mga bagay-bagay na ganyan. Siya ng tariff commission eh. It's up to him. Oo nga eh. Siya nga nagbigay niyang 15%. Ngayon, kung umaangal itong mga farmers, dahil sasabi nila, papatayin mo na kami niya. It's up to me to decide. When the global situation warrants. At hindi na kayo mamatay. Ano yan? Yung statement ng mga ganyan, it's just meant to redirect yung init ng ulo at Lalong magagalit ng mga tao. Init ng ulo sa Kasi kanya. sa kanya. Kasi may Supreme Court ruling, may Supreme Court case ngayon eh. na ngayon. Kaya ginaganon niya ngayon. Sa July pa po ang effectivity noong Executive Order 62. Yun yung magbababa ng taripa sa bigas from 35% to 15%. Ang laki ng binagsak. Okay? At umaangal ang mga farmers, ibig sabihin yan, gusto mo na kaming patayin. Therefore, tatakbo sila sa Supreme Court bago pala maging effective itong executive order. Yan. So, ngayon, ang sinasabi ni Parang Jonat, pampalamig ng ulo. Pampalamig na ulo yan. Pero hindi. Papakiking ba siya? Pero yung mga tao, lalo na yung mga kagaya natin na na-involve dito, na gusto natin talagang tignan sana na mabuti ito bago inilabas, lalong mag-iinit yan. Lalong-lalo na yung mga farmers. Kasi, muna sila, pinutulan muna sila kagad At this point... Ito pare, concrete na yung effect. Concrete. Na-announce pa lang po yung pagbagsak ng tariff, ang report na bumalik sa mga FFF, SINAG, yung mga yan,
immediate bumagsak na yung farm gate price ng palay. Announcement pa lang yun. Hindi pa effective. Hindi pa dumarating yung Executive order. 15% na bigas. At saka, ano na ngayon yan? Lahat ng mga dumidepende sa mga financiers, traders, etc. Ang ibig mo sabihin, ito ang arrangement natin. Ako magpipinan sa inyo at lahat. Ang ating kalakaran, ito na. Ganito lang sa akin. Mag-i-import na lang ako. Hindi ko, Wala naman limit yung importasyon eh. hindi ko na kayo bibigyan muna ng pang-abono. Sabi po daw ni Secretary Balisacan, kaya niya gustong ibaba o binaba ang taripa sa bigas. Para daw po tugunan yung problemang tumataas ang presyo. World prices ng bigas. So, kung mataas pa rin daw ang taripa at 35, kawawa naman daw yung mga Filipino consumers. Okay? Ang argument ng kabila, FFF, matagal nyo nang ginagawa yan, tariff cut in tariff. Ang inyong At hindi naman bumababa ang presyo sa palengke. ang solusyon nyo palagi pag tumataas ang mga presyo sa palengke, Patayin ng farmers. patay. Hindi, sabi Yariin ninyo sa nga tali. ng FFF nung meeting nila 2 weeks ago, lumang kanta na yan eh. Perming yan ang kanta nyo eh. Hindi kayo magbago ng playlist eh. Di ba? Although rice retailers have reportedly committed to sell price at lower prices 45 pesos per Hindi kilo naman sila, starting July. hindi naman sila magdidesisyon dyan eh. Ang yung retailer po, Wala hindi yan. sila kumikita. End of the line na sila dyan. Yung kanilang margin, permanent lagi yon at napakanipis niyan. At Okay. they're at the end of the line of all of these things. Ang tumitiba dyan lagi, Yung yung in-between. importer. Yung in-between people, traders, importers, etc., financiers, lahat yun. Yan. Yung mga retailer, kaya empty yung promise na yon. Next. Kagaya si paring Bisoy, pag ikaw ba retailer, ikaw ay, bibili ka ng 42 pesos, halimbawa 45 pesos per kilo. Ibig mo ba sabihin, bababaan mo yung mo to meet the government's mandate? Hindi. Wala siyang pakakain sa mga anak. Wala na yan. Ganun. Ito po, may report daw, ang FOB. Ibig sabihin niya na freight on board. Ano ba yan? Kasama na yung shipping cost niyan pag sinabi FOB? Hindi. Wala yan. Okay. Tumataas daw ang presyo ng bigas, FOB, freight on board, sa international market. Noong isang taon, nasa 42 cents per kilo. Etong taon na to, umaabot na sa 52 cents, US cents per kilo. Okay? Malaki po ang tinaas dito, 20% ng presyo ng bigas sa world market. Kung ganun pala, taas ang presyo sa world market, bakit gusto natin mag-import? Ba't hindi tayo mag-produce dito? Kumpara mo yung 52 cents per kilo. Hindi ko maintindihan nga bakit ang policy? Kailangan natin bumili ng bigas abroad kasi tumataas ang presyo para bumaba ang presyo dito sa atin how did that become logical? Tumataas ang presyo abroad, therefore kailangan natin mag-import para bumaba ang presyo rito. Thank you. Paliwanag mo nga yan, Jonat. Anong logic? That can only be logical kung yung 52 pesos na 52 centavos freight on board na sinasabi nila Per kilo? per kilo, super ang taas naman dito per kilo ang farm gate. Ayan. Kasi yan ang, Kaya kakagatin mo yung 52 cents per kilo. yan ang equivalency niyan Magkano ba ang farm gate natin? Magkano ang farm gate natin? Ang pinambibili nila ngayon 27 pesos. Oo. Mas mataas ba yung 27 pesos sa 52 cents? So, malaki po ang impact ng world prices ng bigas dito daw sa atin. Kaya tumataas daw ang presyo ng bigas dito sa atin dahil tumataas ang presyo
sa World market. Hindi nga, ito na lang. If you have enough production here, Wala yan. hindi magiging problema yung world It prices. does not matter sa Kaya tumataas ang bigas dito dahil alam ng mga traders na yan, kailangan natin mag-import. Okay. Ayan. Kung hindi kailangan tapos ang polisiya ng gobyerno is to encourage more importation. Simple na lang nga 52 cents per kilo. Dito sa atin, 18 pesos per kilo. 52 cents versus 18 pesos. Farm gate. Magkano yun? Yung 52 cents times, magkano na ba ngayon ang exchange rate? Almost 30. Almost 30 versus 18 pesos. Ano, sino Hindi, niloko? bumaba na nga ngayon dahil in-announce yung pagbaba ng Kaya nga, tariff. 18 pesos. Di lalo pa Lalo mas na mas mababa. lalo ngayon. Sino niloko mo? Di ba? Di sarili mo, niloloko mo. Yun ang problema dyan. Ba't hindi mo na lang bigay yung ang bibili mo ng import, ibigay mo na lang dito para, dagdagan ko lahat kayo. Bibigyan ko kayo ng ganitong abono, ganito, etc., lahat, seedlings, at saka You mean sa production side? sa production side. Pero gusto niya raw makipag-usap sa mga farmers. Mabuti kung kausapin ka pa ng mga yan ngayon. Bakit naman? Sinabi na ni na, lumang tugtog na yan. Sinabi na Shot in the dark. lumang tugtugin na yan. Hindi, tsaka they're pessimistic nakakausap Wala. sila ni Secretary Balisacan. Kaya nga, paano mangyayari ang magkano? 27 pesos na lang daw next year? Next month? 29. Bababa na Next month daw, nakikita na nila, bababa na yan. Paano hindi bababa? Bumaba yung farm gate price ng palay sa mga magsasaka. Paano hindi bababa yan? Ibig sabihin, yung gain ng consumer na mangyayari dito, bababa ang presyo, kakainin mo yung profit ng farmers. Kung meron pa. Hindi magtatanim yan. Hindi na Hindi, pero yung sinabi mong Kong Jonat na doon na lang ilagay sa Oh. farmers, they only contribute how much share to the GDP. Yun ang sinasabi. Yun, yun nga nakakalungkot Sabi yan kasi ng ganyan na lang ang kanilang pagtingin sa mga productive areas natin, production sector natin. Ang sama. Ang sama ng ganun. By the way, commercial lang. Mamaya gabi, nasa Manila Overseas Press Club guest si Economic Sir Frederick Go. Baka dyan na banggitin niya nga. Yung investments in agriculture, agribusiness, baka dyan nila. Patay siya kay Tony Lopez. Patay siya kay Lopez. Ganito po, merong report ang World Bank. Okay. Kasi ang pinagmamalaki natin sa mga investors abroad, sinasabi natin, we are about to enter the demographic Nice. sweet spot. Magandang story yan. Okay? Ibig sabihin po ng demographic sweet spot, dahil napakabata ng ating population, okay? In the next 30 years, yan po mga batang yan, sila yung mga maglalakihan, magiging manpower ng economy, magkakaroon ng buying power and everything. That's an optimistic story, ha? Maganda yan. Ha? And ganyan Yan ang yung nangyari. 25-year window, ang tawag nila. Ayan, ganyan na nangyari dyan sa Japan, Korea, okay? Ganyan na nangyari sa kanila, yung demographic sweet spot. Pero po, ito ang sabi ng World Bank. Kailangan hindi mangyayari yan, no? Hindi mangyayari ang sweet spot na yan kung wala tayong gagawin. Nakatanga lang tayo at pabayaan natin kasalukuyan. Nakatanga. Sorry. Ang sakit ng mga... Sabi ko. Pare, sakit ng mga Hindi, ayusin na lang natin. Nakatanga ba tayo ngayon? Ibig sabihin. Ibig sabihin niya sa education, health, di ba? Number one, halimbawa, tayo daw... Pasok nga dyan yung lagi mong advocacy, yung kagutuman. Kasi Yes! kagutom, You hindi read my mind. makakapag-aral yan. You read my mind. Ang sinasabi po ng World Bank, sa ngayon, 27% ng ating mga children o yung mga kabataan, 5 years old and below, 27% stunted.
Ibig sabihin, yung generation na yan, 5 years old and below, pagdating nila sa hustong gulang na nasa manpower na sila, 27% nung sa kanila ay kargahin. Ay kailangan mong If they're already working age, patay na. 27%, ang laki nun. Stunted. Ano ibig sabihin niya? Kulang sa pagkain. Okay? Dahil nga, ang ating food production, food security, ay napakahina. Hindi natin inaasikaso. At ang ating policy lagi, importation. 90% po ng ating nasa grade school ay hindi naman natututo. Paano yung human capital na yan? Tawag nila doon, poor learning outcomes, di ba? For learning, that means yung kanilang critical thinking Naku, Ay mawawala. medyo hindi develop. So lumalabas na lip service lang yan, demographic sweet spot. Kasi paano natin makakamtan optimistic yang story, ang ganda sana kapag yan ay na-address natin. Hindi, para yung demographic sweet spot na yan, matagal na natin sinasabi yan. But we have never put the Address set up the platform in order for us to really optimize that particular yun nga, resource. 27% ages 5 below. Yan po in the future, 15 years from now, yan na yung mga manpower natin eh. Working age. Oo. 27% noon kargahin. Stunted. Kargahin. Hindi po mababaw. Mababa ang kanilang IQ. O kaya yung skills nila in order Yan. to Mahirapan cope with matuto. the requirements of living. 18% po ng Filipino sa ngayon, ages 15 to 24, ay wala sa employment, hindi nag-aaral, wala sa training. In other words, 18% ng edad na yan, 15 to 24, tambay. Tambay. Street smart. Tambay. Hindi, magkaiba yung street. Magkano yung street smart? Baka runner ng mga pogo. Yeah, mga ganun. O Hindi, drugs. at least employed yun eh. Runner Hindi, ng ito drugs. yung hindi employed, hindi nag-aaral, at hindi rin nagte-training. Nasa underground. Ha? Underground. 18% yan. Underground economy. Natututo 18%. sila mag-diskarte. O ano. Patay. Hindi, you were mentioning, Anong klaseng diskarte Yun ang na nga lang. ginagawa nila? Yun you ang were mentioning 40, 50 years ago, that, our neighbors, Japan, Korea, they were there. What did they do para ma-take advantage yung change ng demographics? Ngayon, baliktad na. Sila maraming matanda. Binuhusan nila Nang? yung kanilang mga industriya, lahat ng kanilang... Ang number one sa kanila, agriculture, food. Binuhusan Yun ang nila. inuna nila. Binuhusan nila yan. Yan din po ginawa ng Thailand, ng Vietnam. Food. Taiwan mismo, Taiwan. Taiwan, food. Taiwan, Grabe agriculture ano ng yan Taiwan. Backwater country, puro bundok. Eh di ba nga yung bangos? Oh. Ninakaw lang nila Ginawa sa nila atin yung yan. ating mga Tapos sila na sabalo. ngayon ang world leader ng bangos. By the way, namumroblema tayo sa bangus. May storya dyan. Kaya nga. Tumaas ang Tilapia. bumabagsak daw ang Yeah, presyo. but there you go. Binuhusan nila sa Oh, yeah. food. And Food then- lahat. At syempre, pag ma-healthy yung iyong citizenry, Then yung investment mo sa education, mas may reward, mas may return. Binuhusan nila yung agriculture. Di ibig sabihin nun, naging productive, etc. At yung agricultural workforce na yan, naging maayos ang Buhay. buhay nila. Nakapag-shift sila now into Industries. manufacturing, etc. and Ay, everything. hindi. Sabi ng favorite columnist ko, pwede mag-leapfrog. Ayun nga problema. Yun ang Matagal na kalokohan. niya- Leapfrog mula. Alam mo, Yan ang pinakamalaking Boring, kalokohan. alam mo yung favorite columnist mo na yan? Mr. Habitos. Noong panahon pa na yan. Naglibrag, natalisod. Natalisod siya eh. Dapat nadausos. Nag-leapfrog, Sumadsad. nadapa. Sumadsad siya, sumadsad. Mahirap pala yung leapfrogging na gano'n. Ano. Sumadsad siya. Yan daw pong tawag yung ba- window na yan, nagsasara din yan. Oo. It will really... So what you're saying sila, from the rice fields, pumunta From the rice factories, fields to the pumunta na factories, sila sa yes. ano. And then, At hindi lang rice fields, iba-ibang klaseng... ano sila?
Technology nila sa paghuli ng Grabe. isda, pare. Kompleto. Technology nila sa ano nga yan nagfa-farm, seaweed farming, mga ganun. Kompleto sila doon. Nag-invest talaga sila sa pagkain. And then, tingnan mo, ang workout nila. The number one company in the world right now, in terms of capital, etc., 3.37 trillion yung NVIDIA. NVIDIA, ang may-ari niyan, ang principal founder si Jensen Huang. Taiwanese yun. Pare. Talaga nag-invest sila sa Nag-invest pagkain. sila dyan. Ibig mo ba sabihin, yan dati nung bata siya, ano siya, stunted. Hindi na nag-stunted. Talagang tumira sila. Ito po maganda example kung bakit hindi automatic yung Yung sinasabing demo sweet spot na yan, wala. yung window. Hindi. Oo. Pwedeng dumaan yung window na yan at hindi natin magamit. Hindi natin nahawakan. Nangyari yan sa Thailand. Yung age, yung population po ng Thailand ngayon, medyo tumatanda na. Pero hindi pa nila na-achieve yung high income status. Ibig sabihin, na-miss nila yung window. Sabi ng World Bank, mangyayari sa inyo yan. Mamimiss nyo yung window, parang nangyari sa Thailand, dahil Wala kayong ginawa. tumatanga-tanga tayo. Baka nga namimiss na natin eh. Ayun. Baka nga nandun na tayo sa... Pare, sa 27% Oh, ang miss na yan. stunted. Miss. Kakatakot, No, wait a minute. Parang sinasabi Meron pala. tayong key strategy dyan, ha? Ano? Yung ayuda, yung ano. Yeah. Doesn't that Ay, work? sorry. Dahil, Sorry. wala ba sila nun dati sa... Ayuda, ha? Oo, sa Japan, Korea? Wala. Wala sila nun. Wala. Kasi binibigay nila as livelihood. That's a key strategy natin dyan. Hindi po, never po nagkaroon ng ayuda Yan mga yan. sa mga NICs na Kahit sinasabi. anong yung war newly corn sila industrialized. at ano. No. Wala. Wala. Talagang nag-ano sila. Kimchi. Nag-kimchi. Nag-kimchi sila, pare. Hindi sila nagpogo. Hindi sila kimchi. Hindi sila Tumira sila ng ano. They made the tough decisions, ika. And then, at the same time, the support of the U.S. to both. Okay, After the war, matindi ang support Yun sa ang kanila. malupit. Yun ang malupit. susuportahan din tayo, may MDT tayo, Mutual Defense. Yun na nga. Yun na nga ang problema natin eh. We are Okay, time check muna raw. 9:29 ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Morning. June 25, last portion na. Nako, last portion na natin. Pare, may good news si Chalex. Hoy! Uy, maganda yan, good news. Good. Yun daw pong biyahe-biyahe ni President BBM, generated 76.6 billion as of June. Dollars! Nasaan kaya? Tsaka bakit attributable to the travels of President BBM? Kailangan, yan ang tawag dyan, hook ang tawag dyan. Hinook niya doon, pare. At hopefully mahahatak. Ibig mo sabihin, yung hook, ibig sabihin no, sip-sip? Oo nga eh. Oh. Ganun ba yun? As a stand-alone thing, hindi. It will not fly. catch any kind of Oo, nasa pipeline na raw po yan. Ginalingan. 30 yung PPP dyan. More than 15 billion pesos. Pero, ano lang yan pare, kumbaga, hindi pa nga registered sa BOI yan Nagtanong. O kaya nagsabi, Mr. President, thank you for meeting with us. May bilang na yan. Ganon. Bakit nakakabit pa doon sa foreign trip? 77 billion Because on the dollars. sidelines kasi, every foreign trip has a business component.
So nakikipag-usap sa mga business people, chambers, Exploratory, gano'n ba yan? parang ganun. So we just wanted to... Pero bilang na ni Chalex. Alex. Ay, hindi ko alam eh. Visionary kasi ito eh. Oo nga. Visionary. Oo, unahin niyo muna yung mga nandito na naaalis na dahil walang nangyari. And number one po, yabang tayo ng yabang ganyan, 77 billion investments. Asan yung power natin? Yun na nga, pagdating dito, walang Asan yung energy? O kaya mahal. Yun na nga sinasabi ko sa kanila. Ay, sobra no, naman demanding nyo, may transmissions line. Transmission. Hindi, ito na nga. Kaya nga nagkakantsawan na ngayon. Ayan, that's another area where turuan is the key. Yan tungkol dyan sa ganyan. Dati, Nasa pipeline na to pare ah. binabanatan lahat yung mga binabanatan na lahat ng power producers ang NGCP. Dati. Hindi kami makapag-ano sa inyo, hindi kami makapag-expand, whatever it is. Dahil kulang ng transmission. Kulang ng transmission. Okay. Ngayon, ang sabi ng NGCP, tapos na. Lahat ng transmission line. Yung dito sa Maribeles Hermosa, line. Asan ang power? We will accommodate, that will now accommodate 8,000 kilowatt hour per kilowatts. 8,000. Nasaan yun? Asan yung power? Yun na nga- Sa yun manggagaling yung power. Nasaan yung power? Gusto ko nga makita yung kanilang Kumbaga pare, ang NGCP, Meron silang, ang sinasabi mo ba, Jonat, ang NGCP, binabalikan vindicated? Oo, vindicated. Ayan. Vindicated. Vindicated sila. Vindicated sila ngayon. Aray ko. Salita tayo na salita ng ganito. 77 billion investments in the pipeline. Nasaan yung gagamitin nito na Capacity energy? niyan, 8,000 megawatts, by the way. 8,000 megawatts. Yun Ang na nga. Hermosa San Jose, 500 kV line. KB line. Hinahanap ko yung kanilang advertisement Nandito na para makantsawan nila yung mga power producers na yan. Makaka-accommodate yan ng 2,200 megawatts ng supply sa new power plant sa Bataan, Zambales. Tsaka Dati pinagbabanatan nyo kami. Ito, meron na kami ngayon. Nasaan na yung... Ang ginagawa ng ERC, i-review yung kwan. Puro review, puro plano, puro vision. Ang kailangan natin, totoong power plants. Asaan yung mga power plants? Kung sana nga mangyari ito sinasabi ni Chaleco, na 77 billion in the pipeline. Yan na yung inyong kinantsawan na kayo. Nakahanda na. Kinakantsawan nyo sila dati. Ready to Hindi. serve. May hunuho kami planta, kaya lang walang transmission. Transmission. Ito na. Meron ng transmission line. Transmission line. Wala pa planta. Ready to serve, sabi ng NGCP. 395 towers, 275 kilometers of transmission line, 2,000 megawatts available. Yan, ang laki, full page. Full page. Nasaan na yung itatransmit ninyo dito? Kailangan po i-review. Kailangan i-review yung repair. No? Kasi i-optimize Yung na natin. index. Yeah. Yan. Yung Coal plants po, kailangan optimized. i-optimize natin yung mga coal plant. Yun. Kailangan na review. Kung kayang magtayo ng bagong planta, hindi pwede. Kailan i-review muna ho? Kailangan review. We have to find out whether this can pass the stress test. Ayan. Itong existing power plants na mga 40 years ago na itayo. So, paano yan? Paano yung $77 billion? Saan kukuha ng power yan? Hindi naman pwede sa Pogo. Alam mo pare, mayroon nga nagsabi, yun, binabanggit natin kahapon, di ba? Total kayong lahat, mahihilig kayo magsabi tungkol sa renewables. No. Okay? Okay. Let us go renewable. Pero, ang renewable, huwag nyo ilalagay dito sa mga main grids. Gumawa kayo ng distributed power supply arrangement. Halimbawa, magtatayo ka ngayon, sinasabi mo, meron kang itatayo yan, 19 billion, whatever it is. $77 billion. Okay, saan magpupunta yung mga yan? Dami nun, 77. Yes. Saan pupunta sila? Okay? Itong location nila, dito ka maglagay ngayon ng renewable para yung renewable power na yan, yan na yung magsusupply dito sa planta na ito. Hindi na pupunta itong planta na ito sa national grid. So you will now allow others to use Kasi problema po ang permitting
LGUs, hindi binibigyan ng permit yung mga, halimbawa, yung government projects, hindi naman. So, paano magtatayo ng planta? Ayan, that is what we say. Permits daw po. Tedious ang process. Totoo yan. Kagaya ngayon, I have yet to hear from the DOE at saka DTI at saka DNR kung yung bang 2,000 megawatts na pinirmahan na renewable dyan sa Laguna. Laguna, di ba? Oh. ay may nangyari na ba? Pinirmahan yan nung first visit ni Presidente sa Singapore. 2022. Oh. 2024 pa lang naman ngayon eh. 2 taon pa lang eh. Sa bagay. Oh, Hindi ba? Masyado naman nagmamadali ito si Jonathan. Kailangan eh. Ganun ba? Oo. Eto po, may balita. Ang Supreme Court daw po, tinalaga na yung RTCs yes. as Nagdagdag. special expropriation courts. yan. Ano ibig sabihin nito, pare? Special Ano ibig sabihin Yan nito? yung mga right of way, Ito etc. po eh, kasi yan nga nakakabagal eh, di ba? Hindi lang. Ayan. Sabi, Para daw po mapabilis, yung mga proyekto ng railway oh, maganda. projects. Good news yan kung ganun. Di ba? Kinailangan pa ba ng... Appropriation ng RTC. Alam mo yan, So, kailangan daw po, itong mga courts na to will try and decide expropriation Try cases. and decide. Ibig sabihin, no, matagal pa din niya kahit na may court. meron hong formula eh. Dinagdag nyo pa yan sa pag... There is already decide a sa formula for this activity. Aside from the fact na si President created a permanent right-of-way commission committee. or something. Committee. Oo, committee. Involving all the infrastructure, etc. The other thing, aside from this committee, etc., identified naman yung projects natin. Why don't you use the RSA formula? Which is, ako na, babayaran ko na mo to, ilalagay ito, pababayaran ko muna itong right of way nito, ilagay natin sa escrow itong, Pera. pera. Saka natin and settle. Pero tuloy na Tuloy muna. na muna yung project na yan. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Paano naman ako niyan? Eh may pera naman eh. Kikita naman kayo eh. Paano naman ako? Ang ibig sabihin, ini-encourage nung RSA style na ganyan, yung ibang private sector. Dapat. Kasi alam mo, pare, for example, Hindi yan gagawin ng mga dati kong bossing. Ang dami pa rin na designate, ha? Ang dami na designate. Imagine Ayala Corp doing that. hindi, ganito. Parang Joel, ganito. May perang gobyerno for right of way eh. Oo. Kanya lang, kinakalaban nung may-ari ng lupa. Sasabihin ko, So, kailangan din lang pumunta sa court. And it takes 10 years, 20 years, before 30 ending years. this, Yeah. sasabihin ko, hindi. May eminent domain ng power ang gobyerno eh. We ito yan. Zonal valuation ka. Ito. Ito na yung pera. May pera kami. Gobyerno to May pera ang gobyerno. Hindi pwedeng i-TRO yan. Ano. Hindi mo pwede akong TRO. In-eminent domain kita eh. Okay. Bakit Ang ba mga pwede? covered daw nito, mga bagong courts na to, yung mga expropriation involving Metro Manila Subway. Naku. Ayan, oh. Yan na. Natatanaw. Natatanaw pa Walang natin. nangyayari. May bakod. Walang nangyayari, meron. Nabakuran. Hindi, pag umuulan, bumabaha yung... Baha. Saka Nagiging naka-preposition. North-South Commuter Railway. Yan. Ayan, North-South. Ito pa, Mindanao Railway. Ayan. Philippine National Railway, South Long Haul Project. Ngayon pupuntang Bicol yun. Papuntang Bicol. Okay, yan po. Meron na raw bagong problema natin yung expropriation. Pare. Ito na nga sinasabi ko. Kaya, Ibig sabihin, may pera na, andyan na yung plano and everything, at kailangan ng bayan, pero hindi makausad yung project. Ito na lang. Dahil, Simplihan na lang natin para hindi na magkakagulo muna. Okay? Ganito yan ha. I-eminent domain namin kayo, i-expropriate namin kayo, ito yung pera nasa escrow. Para sa inyo yan, later. Pag nagkaroon tayo ng arrangement, etc. Babakuran ko na to, lahat ng mga sinabi dyan. na projects. Kasi, pag hindi mo binakura ngayon at sinabi mo na ito, pare, ang daming bibili ng mga lupa Lupa, doon oo. ngayon, tataas ang presyo. speculation yan.
Kailangan kumita rin naman yung mga tao eh. Hindi naman sa'yo yan eh. Binili mo yan. Ah, Ikaw, ganon? trader ka eh. Financier ka. Pupuntahan ko ngayon. Ito pala ang linya niyan. Yan ang alignment. Itong Ganyan yung nangyari dyan sa yung Clark, Tarlac, Esitex. Subic, Clark, Tarlac. Yan, Esitex. Nagkagulo dyan, pare, dahil yung kung saan dadaan. Yung alignment. So, gusto ng mga may-ari ng lupa, dito sa kanila dumaan. Kaya, ganun din yan. So, wala kayong tungkol sa alignment, babayaran ko na kayo. Nauna na yung gobyerno, binili na lahat, and therefore, hindi natataas yung presyo. Bakuran mo na yan. Pero sinasadya kasi yun para merong, pati nga yung kailangan, hindi, yung advance information kung saan dadaan. Ay, nako pare, laki niyan. Oo, mahal nun. Di ba ngayong... Ito related siguro, sabi po ng San Miguel, yan daw Pasig River Expressway Another? ay hindi naman daw yan na-shelve. Okay? Inaayos lang yung alignment. Inaayos lang po siya. On hold lang, hindi shelved. Sabi po ng San Miguel yan. Kasi may nagsasabi, tigil na raw yung project na yan eh. Di ba yun tungkol sa expropriation niya ngayon nagkatalo noong panahon ng election ng 2010? 2010 ba yun? O 2004? 2004. Di ba? Yung sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. C5. at taga. Ano C5? Sipag at taga. Sipag at tiyaga. C5 at taga. Di ba yun na nagkaroon ng problema dahil dyan? Right of way din. Right of way yan. Sa Mindanao. Mas antindi ng problema doon sa right of way. pinakamatindi yun. Yung nandiyan sa Jensen. Yung Jensen na yan, nako, yan na. Bilyonan yun. Ang dami nag-claim. Hindi nga. We need order here. Kasi alam natin, ang economy, the Philippine economy, didepende yan sa government infrastructure Yes, program. yes. In the next, so many years, 30 years. Decades yan. Ngayon, kung hindi po nasa ayos, yung sistema na expropriation, alam naman natin crowded na, lahat may mga may-ari na ng lupa. No. Paano mangyayari yung mga infrastructure revolution na yan kung di nasa ayos yung sistema natin ng expropriation? Ngayon, ang mangyayari, ang ginawa ng court, kailangan i-hear pa rin. Dadagdagan lang yung mga courts To hear. na magdidinig niyan. Dinando pa rin yung delay. Yun yung sinasabi natin Wala bang ibang pwedeng gawing paraan na tuloy muna yung project habang pinag-uusapan yan. Yun na nga sinasabi. Dahil total, hindi naman mangyayari eventually na ika-cancel yung project dahil sa ayaw magbenta nitong may-ari ng lupa. Kasi nga, may eminent domain ang Estado. Ang pag-uusapan doon, yung compensation. Yun po ang nagpapatagal. Kaya nga natin sinasabi, okay, identified yung mga key legacy infrastructure projects. Okay. Kung it is a road, alignment na yan. Tapusin mo na. Wala nang pagbabago yung alignment na yan, ha? Makipag-usap si boss. Dito mo, wala na yan. Idaan mo dito sa mall na to. Hindi magiging S. Hindi magiging S. Parang yung subway, pupunta ng airport. ng MOA. Tapos babalik, pupunta sa FTI. ARTA. ARTA ba yun? Arca. ARCA. Yung, wala Nag-U-turn Nag-U-turn ganun complete U-turn. Pumunta, bumalik. Walang ganun. Walang ganun na dapat. Kasi identified mo, legacy na nga ito Paano kikita yung mga real estate? Who are partners in the country's development. Ayan. Ayan. Ikaw talaga. Lalo na. Ikaw talaga. Gusto mo, Nalolodge lang niya, the biggest hotel in gusto mo kasi ayos na ayos Hindi pwede yun. Kasi may mga interest dito sa atin na kailangan pagbigyan. Alam mo ginawa sa sa China, Korea, etc. Ito, Korea ito, ha? Japan, yung mga right after the wars, World War II, di ba si Douglas MacArthur naging ng Japan? Di pwede yan. Ito yun.
ikaw, Park Chung-hee, ibigay lang yung mga chaibol na yan. Buhusan natin sila. Taiwan, Chiang Kai-shek, Kasi demokrasya tayo, Jonathan. Hindi pwede mangyari. demokrasya din. Ha? Demokrasya rin ba Demokrasya sila? rin sila Ha? Demokrasya eh. Kaya kita mo, yung Parex, binabanatan. Yun ang isa pang problema sa ating infrastructure. Pag merong isang interest na hindi Ayon sa hindi kanila. makikinabang sa isang project, uupakan nila yan. Dapat makinabang kami dyan. Okay. Makikinabang din kayo. Hindi nga eh. Hindi diretso. Kailangan diretso yung pakinabang. Hindi yung sweet spot. Hindi, nabigyan ng hindi. sweet spot. Panglao Airport. Ano yung sa Cagayan de Oro? Lagindingan. Lagindingan. Bicol International. BIA. Okay. Ang tagal po niyan. Yang Panglao, tagal-tagal ng project niyan. Hindi mangyari-yari. Korean, ano yun? Korean. 3 phases pa gusto. Hanggang sa nainis na ang presidente. Si Presidente Duterte noon eh. Anong 3 phases? Tapusin nyo na yan. Tapusin nyo na lahat. Okay. Natapos. Bicol. Ano yan? 20 years in the making ba yan? International. Ganon din yung Cagayan. Dami mga problem. Nung natapos, okay, walang kinalaman yung private sector, okay, ang daming delay dahil sa government project. Nung natapos, gusto i-take over ng private sector. Yun yung pakinabang na sinasabi ko sa iyo. Kung bawat infrastructure, merong isang malaking conglomerate na makikinabang dyan, malamang mabilis mangyayari. Kaya dapat mauso yung PPP talaga eh. Para yung pakinabang ng private sector, yung sinasabi mo yung kay RSA, Oo. meron, ang San Miguel, meron pong tinataya. Oo. So nakataya sila sa isang proyekto. Pag na-delay yan, Yari sila. Malulugi Yari sila. Yari. it is to their interest na ituloy ng gusto yan. Yun yung beauty na kapag ang private sector, from the start, involved doon sa infrastructure eh. Kamukha yun nangyari sa airport, yung example na sinasabi ko. Gobyerno lang kasi yon, and therefore, you can take your sweet time Oo. bago matuloy yan. Tsaka lang in-involve yung private sector. Sa Nung tapos na, Operation ng... ay di mali. Diba? Dapat magmula-simula, halimbawa, kung ako ang DOTR o airport, gagawin natin yan. Sa'yo na yan, ikaw na magtayo. So from the start, may interest ka na dyan. Yun lang nga lang, malaking kapital. Yung mga tuso nating mga conglomerate, Ayaw nila yan. ayaw nila yan. Pero anyway, Gusto kasi pinag-usapan lang makakaisa natin sila. tong Parex. Ano? Magandang at least maulit lang. Uli. Ako, I like that idea. May mga kaibigan ako, mga urban planner who are very opposed to that. Mga environmentalist ko. No? But to tell you frankly, ito nga, isang private sector entity, gagawin nila all the way hanggang sa east, magkakaroon na ng access. Okay. Di ba? Now, ano yung sinasabi mo na may mga kumukontra? Isang linya lang naman yan. Bakit yung kabilang ibayo ba? Meron Ayun kasi tatamaan ba? Well, for example, yung This is the Ayala. Pasig River, okay. Yung One Ayala, side, nasa kabila, nasa south yung mga bank, circuit nila, yung ang mga, kanilang project. Oo. Itong Parex, doon sa North Bank, ang dadaan. Okay. Para marating ng mga gumagamit ng Parex, yung Yung- mga areas ng Ayala. Ng South. Kailangan ng malaking investment. Bilyunan yan, ha? Oo. Pag naglagay ka ng mga flyover. Flyover or ano ba yan? Yung Ganyan. exit, yung... Kaya ayaw nila. So, pero itong number one na tanong dyan, yan bang project na yan, kailangan ng bayan? Kailangan ba ng east-west connection definitely. ng Metro Manila? Kailangan. Kailangan yung mga... Ang hirap pumunta sa lugar dun sa may mga... Kumbaga, ito bang Rizal. project na to, kapritsyo lang? Ito na Hindi lang. ba, di ba kailangan? Ito, solusyon nga dyan eh. Bibigyan na lang namin kayo ng linya doon. Sa kabila. Et cetera. Tapos, kayo nang bahala sa connection ninyo. O kung gusto Yan, nyo okay. mag-connect. Yun lang. Bakit hindi ganon? Huwag kayo mag-business. Sususo kayo. Oh. Ayaw ninyo maglagay ng ano? Nangyayari ba yan, Jonathan?
mag-usap. At Kaya nga 9:59. meanwhile, last ano ko doon sa Parex, okay, yung mga environmentalist at heritage, Tama na yan. doon daw sa ilalim, mga bossing, sumakay nga kayo minsan ng ferry at baybayin nyo hanggang doon sa Pasig. Sa totoo lang, marami doon na hindi dapat nandun eh. Magandang palitan na nga natin, lagyan natin ng ng daan doon Tapos mag-ribbon cutting ka kasama ang presidente. Oo, mag-ribbon cutting kayo kasama ng presidente. Okay. Hanggang bukas dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Eto na! Nandito na siya! Woo! Pero walang dalang bangus, pare. Sayang. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa kanyang Ronda Pilipinas. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.